Mga kapatid, nangyari na ba sa inyong napakanta kayo? Sana dalawa ang puso ko. Bakit? Kasi gusto mong sundin ng Diyos, pero may gusto ka ring gawin na alam mong hindi niya magugustuhan. Nahahati yung iyong puso na para bang gusto mo, sana dalawa na lang sila. Di ba? Ngayong araw na to, pag-aaralan po natin sa libro po ni James o Santiago sa Tagalog, kung paano po ba magiging tunay na all-in tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Pag-uusapan po natin ang debosyon or yung buong puso ho nating pagbibigay ng ating lahat-lahat sa Kanya. Paano natin ito gagawin? Panoorin po natin ang video na ito. I grew up feeling like an orphan at a very young age. When I was 7 years old, I discovered that my father had many families. Because of the deep pain and betrayal, my mother brought us from Manila to Davao so we could start over and leave everything behind. But even when we left, the wound stayed in my heart. I felt rejected, abandoned, and unworthy of being loved. When I was 15, my mother passed away. When she died, I didn't just lose a parent. I lost my home, my security, and the only person who made me feel safe and loved. As the youngest, with most of my siblings already having their own families, I was left unsure of what would happen to me, where I would go, and who I could depend on. Because of poverty and loss, I was forced to grow up fast. I learned to survive on my own. I believed that if I did not fight for myself, no one else would. I became strong on the outside, but inside, I carried deep pain, anger, and emptiness. I believe deeply in hard work and perseverance. For me, having big dreams and pursuing them relentlessly was the key to success. This mindset pushed me to finish my studies as a working student while balancing school and employment. My dedication paid off, and eventually, I secured a position in a multinational company, and building on this foundation, I was able to establish my own business. And alongside my professional achievement, I got married to Beck, and we were blessed with 2 children, Martin and Nicole. From the outside, my life looked successful. But as I grew older and became a businessman, my heart moved farther away from God. I became addicted to women, liquor, pornography, and sexual sin, and even became involved with some underworld character and connections. I justified my actions and convinced myself that this was simply part of being a man and part of the entrepreneurial world. In the process, my relationship with my wife was deeply broken, and I caused her pain she did not deserve. There came a point when my heart grew so dark that I was capable of thinking about having someone killed. My desires and obsession began to take control of my actions. I became obsessed with different women, and driven by fear of my affairs being exposed and desperate to protect myself, I attempted to have one of my flings partner eliminated through my underworld connections. And even I also attempted to have a business partner killed because of betrayal and anger. Looking back now, I can hardly believe how lost I had become. I may not want to compare myself to my father, but I was becoming like him. The same sin that wounded me was now living in me. At the same time, everything in my life was collapsing. My marriage was breaking, my children were affected, and my family was hurting. My business was failing because of operational problems and financial losses. And the man who once believed he was strong was now afraid, empty, and desperate. I was pretending to be in control, but inside, my life
was falling apart. My journey began in 2024 when my wife was invited by friends to attend a daily online Bible study. And one time, she insisted that I join. Out of respect, I agreed. I was present physically but not spiritually. And in March of 2024, my wife was encouraged by the same group to join the Steps of Paul Bible Study tour. During the first few days, I complained about having Bible study after each day's activities because I thought it was just a regular tour. Then I pretended to listen and participate, but my heart was still distant. But as the tour progressed, something began to change within me. The Bible study session deeply resonated with me. For the first time, I was genuinely drawn in, and that journey culminated in a significant spiritual milestone. I decided to be water baptized. Everything began to change when I joined a CCF discipleship group and started studying the Bible seriously. For the first time, I wasn't just listening to God's word. I was seeing myself in it. And one day, as we studied 2 Samuel 11, the story of David and Bathsheba, I saw my own sexual sin, my lies, and my darkness. I remembered the people I had hurt, the secrets I had hidden, and the evil thoughts I was capable of carrying out just to protect myself. For the first time in my life, I stopped making excuses. I realized that I was not a good man who simply made mistakes. I was a sinner in need of saving. For the first time, my heart was broken, not because of my circumstances, but because of my sin. I stopped blaming others, justifying myself, and pretending. And for the first time in my life, I truly surrendered. I realized I needed Jesus, not just to fix my problems, but to save me from the person I had become. God began changing me from the inside out. He humbled me, confronted my sin, and taught me repentance. I asked forgiveness from my wife. By God's grace, He began restoring what I had broken. He restored my family, my marriage, and even my workplace. And in May 2024, there came a moment when I stood before our employees and declared that we are no longer the owners of the company. We are only managers because the true owner is the Lord. My perspective changed from ownership to stewardship. We began sharing God's word at work, and lives began to change. Today, some of our employees is now leading their own discipleship group, even reaching other companies near our factory. The company that was once centered on profit is now centered on purpose. By God's grace, I now lead my own D group. And the most beautiful part for me is that my children are walking with the Lord as well. Martin, now married to Darling, and Nicole, my youngest, also lead their own CCFD groups and serving in various ministries. What God restored in me, He is now multiplying through my family. The man who once lived for himself is now learning to live for Christ. Not because I am good, but because God is good. I spent most of my life believing I was an orphan. But today, I know I have a father who never left me, never gave up on me, and loved me even at my worst. If God can save someone like me, then there is hope for anyone. I'm Jerry Bangelista. To God be all the glory. Praise God. Magpapatuloy po tayo sa ating
series na Real Faith. Ang ibig sabihin nito, pinag-aaralan natin yung Book of James. How many of you po nandito kayo last Sunday at napanood po ninyo ang mensahe ni Pastor Bong? Yan, okay. Yung iba po sa inyo wala. Ibig sabihin, absent kayo. Joke lang. Bago tayo mag-umpisa, siguro sino nakakaalala ng pelikulang ito? Sa mga tito-tita natin, naaalala nyo ba to? Kilala nyo ba tong artistang ito? Yung mga Gen Z, hindi na nila to kilala. Lolo na to nila ngayon eh. Pero yung iba po sa inyo, naaalala nyo ba sila? Si Olivia Newton-John at saka si John Travolta. Anong pelikula ito? Grease. Di ba? Naalala po ninyo, ito pong ang pangalan po ni Olivia dyan ay si Sandy. Mahal po niya itong si Danny, kaya lang si Danny, bad boy, tinataboy po niya si Sandy kasi nakakasira sa imahe nung kaniyang pagka-bad boy. Kaya itong si Sandy, dilulu siya, nagko-cutics silang magkakaibigan, lumabas ng veranda ng bahay. Tapos kumanta. Kinanta po niya ito. Alam niyo ba tong kantang to? Di ba? Sabi niya, but now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. Ano ibig sabihin nun? Sinantabi siya tinulak siya di ba? Parang inayawan siya Tapos ano sabi niya? Hopelessly devoted to you. Paano niyo ba masasabing hopelessly devoted kayo sa isang tao? Sige nga, tingnan nga natin ang mga mag-asawa dito. Kayo ba ay hopelessly devoted sa inyong asawa? Hindi rin. Parang walang yes na narinig Kayo ba ay hopelessly devoted sa inyong asawa? Kalmado lang. Tsaka puro babae yung narinig ko Nasaan na yung mga tito natin dyan? Kailangan hopelessly devoted. Ang devotion po o devotion, yan, napakahalaga po niyan. Alam nyo, tingnan nyo itong mga larawang ito. Ito ay larawan ng mga debosyon ng mga tao. How devoted they are to their belief. Pamilyar po sa inyo itong bahaging ito ng larawan? Dito po ito sa Pilipinas. Ngayon ko lang po nalaman, 6 to 7 million people will come here because they are devotees. Milyon din po ang pumupunta ng Jerusalem para magdasal sa pader na ito. Nagsisiksik ho sila dyan sa pader nung kanilang mga prayer. At milyon po galing sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ganon din po sa Mecca. Ang mga pinsan po natin, di ba? Sila rin po nagpupunta doon at nagdadasal naman ho sila dito. Milyon din po yan. Pwede tayong maging very devoted traditionally. Di ba nakaulag-galian na natin, nakasanayan na natin, pero pag inisip po ninyo, hindi pwedeng sukatin ang devotion doon lang sa tradisyon. Marami po sa atin, lumaki tayo, nagsisimba. Pero alam nyo, ang puso natin malayo sa Lord. Di ba? Sino nakaka-relate? Ako lang ba yung ganun? Parang meron naman siguro nakaka-relate. Ayan, nakaka-relate naman pala kayo Yun ang problema. Hindi po sa tradisyon napagbabasihan natin yung ating pananampalataya. Kailangan nakikita siya sa estado mismo ng puso natin at ng buhay natin. At yun ang pinag-uusapan kay James. Doon po sa mga pinreach ni Pastor Bong, nakita ninyo, sinasabi ni James sa kanila, magpunla kayo, magtanim kayo, seeds of peace, of mercy, of wisdom, of love. Ipunla nyo yan kasi tutubo yan, lalago yan. Kaya lang, pagtawid ho natin ng chapter 4, makikita nyo, itong mga believers na sinusulatan ni James ay may mga problema rin. Mayroon din silang mga struggle na katulad din po natin. Kaya naman mag-move on tayo sa series na ito. Kung makikita po ninyo, ito yung mga natapos na natin at nandito na tayo sa chapter 4, verses 4 to 12. Ang title po nito is Real Faith is Devotion to God. Yan po ang pag-uusapan natin. Real faith is devotion to God. At ang unang-una po, para masabi ninyong meron kayong devotion sa Panginoon. Ibig sabihin, buong buhay talaga ninyo, tinututok nyo kay Lord. Para masabi po natin yan, anong gagawin natin? Kailangan po ibigay sa Kanya ang, ayan. Kailangan po ibigay sa Kanya ang whole heart, buong puso. Hindi pa pwedeng kalahati lang. Hindi pa pwedeng 1/4. Hindi kayo namamalengke dito.
Buong puso dapat ang binibigay natin kay Lord. Nung bata po ako, narinig ko po ito sa hindi naman po ako rapper talaga. Maaga lang ako talaga yung pumapasok. Yung jeep sa amin sa Mandaluyong, mabilis magpatakbo, tapos mailaw. Tapos malakas yung tugtog. Oo, kaya nakakabisado mo yung mga kanta eh. Merong isang kanta ko naalala, sabi doon, kay sakit namang isipin na, sa puso mo ako'y pangalawa. Sa tuwing makikita kitang kasama siya, pinipikit ko ang aking mga mata. Kayakap ko ang mga Alala niyo ba yung katang yun? Sabi niya, halos hindi ako makahinga. Hinihika na yung nagrarap eh. Bakit? Ano problema niya pag pinakinggan ho ninyo yung kantang yun? Ang problema ho niya, nasa relasyon siya na kabit. Kabit siya. So, ganun kahirap yung kanilang pinagdadaanan. Wala ho tayong pinapatamaan dito, pero kung gusto nyong magmahal, kailangan buo ang ibibigay. Kaya nga ang rebuke po ni James dito sa mga believers na sinusulatan niya, you adulteresses. Yun ang ginamit niyang salita. Adulteresses, ibig sabihin kayong mga nakikiapid, nakikikabit. Bakit niya tinawag na ganun? Napakasakit namang salita. Kasi ito ay mga believers na. Pero, compromising sila. Sa buhay nila, meron silang mga ginagawa, tinatanggap, na alam mong hindi pa pwede. Sa salita ng Diyos, sinabing malinaw, bawal yan, pero nagkokompromiso sila. Kaya nga po sinabi dito, do you not know that friendship with the world, ang ibig sabihin po ng friendship is philia. Ang ibig sabihin po niyan, dyan po nanggagaling yung salitang philo. Philo, yung pagmamahal na pwede mong ibigay sa kaibigan. Ibig sabihin, nag-a-agree ka. Pag sinabi mong friendship with the world, ang sinasabi dito ni James o ni Santiago sa Tagalog, nakikipagkaibigan ka sa kamunduhan. Hindi pinagbabawal pong magkaroon ng kaibigan sa mundo. Hindi pinagbabawal magkaroon ng kaibigan sa unbeliever. Kaya nga tayo Christian eh. Gusto natin, iwi-win natin sila to Jesus. Pero ang problemang nire-raise dito ni Santiago o ni James, friendship with the world. Meaning, ina-adapt mo yung interest ng mundo. Ina-adapt mo yung kultura ng mundo. Dalawa pong magkaibang salita yan, di ba? Ang nakikita nyo dito, world, mundo, earth, daigdig, sanlibutan. Pero ito po yung tinutukoy, yung kamunduhan. Do not be friends with sins. Do not be friends with struggles that fill the entire earth. Common po sa atin yan dito eh. Minsan po tayo, makakakita tayo, pwede naman palang gawin yun. Gawin muna natin. O pwede palang magkompromiso nito kasi sanay tayo, magsosorry na lang tayo kay Lord. So, mga estudyante, kultura natin, mangongopya tayo. Alam mong bawal, di ba? Sa opisina, magsisinungaling ka. Sasabihin mo, sick leave ka, pero nanood ka lang ng concert. Naku, may mga tinamaan tayo. Di ba? Marami tayong mga parang dinadaya natin yung ating sarili. Sabi po ni Warren Wiersbe, tingnan nyo, identification with the world and its needs is one thing. Okay naman, alam mo ang kagustuhan nila, alam mong pangangailangan nila, pinagdarasal mo sila, okay naman yun. Ang problema, imitation of the world and its foolishness. Minsan tayo kahit Kristiyano, minsan tayo kahit believers na at kilala na natin si Lord, kumokopya pa rin tayo sa ugali ng iba. Kasi yun ang kultura, tinatanggap natin. Yun po ang ina-address dito ni James. Hindi po pwedeng mangyari yan sa inyo. Bakit? Kasi kapag nakiapid tayo sa mundo, dinidestroy natin yung relationship natin sa Panginoon. Ang relasyon po natin sa Panginoon, katulad sa Isaiah 54, sabi ho dito, for your husband is your maker, whose name is the Lord of hosts. Ibig sabihin, ganong kalalim ang relasyon dapat natin parang asawa. Ngayon, para maintindihan ho natin, sino ditong mag-aasawa? Pwede ho bang tumayo ang mga mag-asawa? Tayo po kayo. Ngayon, kung hindi nyo asawa ang kasama ninyo, magtago kayo sa camera. Baka makita kayo. Hindi pwede yan.
Okay, ayan. Nakatayo ang mga mag-asawa. Yung iba ho sa inyo mukhang matagal na pong mag-asawa. No? Yung iba po naman parang bago pa lamang. O, sige, mag-imagine po tayo mga kapatid. Tingnan niyo po yung asawa ninyo. Yan ba talaga ang pinakasalan ninyo? Oo. Imagine po ninyo, mag-flashback po tayo. Kunyari, ikakasal pa lang kayo. Okay? Magpo-propose pa lang si Mr. kay Mrs. Mga Mrs., pakinggan nyo to ha. Sasabihin sa inyo ng asawa nyo, mahal na mahal talaga kita eh. Sobra kitang mahal. Ibibigay ko sa iyo ang 99% ng puso ko. Oo po ba kayo? Yung iba, yung ibang misis, sasabihin, bakit naman 99? Parang germs eh. Di ba may natitirang germs, hindi nahuhugasan ni Safeguard. Bakit 99 lang? Tinanong ni misis, bakit 99? Sumagot si Mister. Ang sabi ho ni Mister ganito, kasi meron akong kaklasmate nung high school. Crush niya ako, crush ko siya. Ang gusto ko lang, magkikita lang kami, mag-i-Starbucks kami kasi nagko-collect kami ng stickers. So gusto ko lang, once a month, papayagan mo ako mag-Starbucks kami. Wala kaming gagawin, hindi kami magkikiss, hindi kami mag-holding hands, mag-Starbucks lang kami, toast, ganyan, inom-inom, naging shot, ba't naging shot? Coffee pala, coffee, ganyan. So, pwede ka ba? Okay ba yun sa'yo? Papakasalan mo ba ako? Mga misis, anong isasagot nyo kay mister? Bakit hindi? Ha? Bakit ayaw natin ng 99%? Ano? Buo dapat. Di ba? Hindi tayo papayag na konti lang ang ibibigay sa atin at may kahati tayo. Mga mister, huwag kayong magpanik. Pwede rin namang baliktad yan. Pwedeng si Mrs. din ang may friend nung high school. Chat pa sila ng chat sa Facebook. Pasensya ka na ha? Chatmate kami nitong boyfriend ko nung high school. Pero ikaw ang mahal ko. Papayag ba kayo mga mister? Hindi. So, si Sir talagang mag-aakla si Sir. Ma'am, ang ganda-ganda niyo ma'am. Nararamdaman niyo bang mahal na mahal kayo ni Sir? Okay, palakpakan ho natin ang mga mag-asawa. Upo ho kayo. Hindi pwede. Hindi pwedeng may kahati. Diba? So, ganun dapat ang relasyon natin sa Panginoon. Tingnan po ninyo. Sabi sa Revelation 19, let us rejoice and be glad and give the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come and His bride has made herself ready. Sa Revelation po, tayo ay bride of Christ. Ibig sabihin, sa dulo ng lahat ng nangyayari sa mundong ito, when the world comes to an end, we will be united with our Savior. Na para bagang tayo'y pinagtagpong mga puso. Yan. Yun ang goal. Yun ang goal natin. At dahil doon tayo papunta, hindi pwedeng may kahati siyang iba. Usong-uso kasi sa atin yung mga kabit-kabit stories, yung parang, konti lang bibigay ko sa iyo ha, hindi buo, hindi pwede yun. Sabi ho dito ni James sa verse 5, do you think that the scripture speaks to no purpose? Ngayon, ito pong quote na ito, hindi ho yan Bible verse. Ang ginagawa ni James, sinasummarize po niya ang scripture nila. At ang scripture po nila, ito ang sinasabi, He jealously desires the Spirit which He has made to dwell in us. Anong ibig sabihin yan? Ganun na lamang yung kagustuhan ng Panginoon na nung pinili niya tayo at binukod niya tayo para sa kanyang sarili, talagang ipagdadamot niya tayo. Hindi pwedeng kunin tayo ng kalaban. Akin ka. Ako'y iyo. At ika'y akin lamang. Ganun ang love story natin. Ganun katindi yung pagmamahal ni Lord sa atin. God is a jealous covenant God who longs for the wholehearted devotion of His people. Mula umpisa pa lang sa Exodus, tingnan ninyo, sinabi na ni Lord yan, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Ibig sabihin, niligtas ko kayo dyan. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. Bawal ho silang gumawa ng mga Diyos-Diyosan.
Pinag-uusapan ho natin ito sa ibang mga relihiyon po, sasabihin nila, hindi, wala namang kaming Diyos-Diyosan. Meron lang kaming mga imahe o mga ribulto. Doon lang kami nagpe-pray para maalala namin ang mga pinagdadasal namin. Yun nga ho ang pinagbabawal. Bawal kayong gumawa ng kahit anong imahe. Bakit? Sabi niya, you shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God. Seloso. Yung selos na yon, nasa tamang lugar. Yung iba ho ditong seloso, makaano lang 5 minutes na hindi nag-reply. Sinong ka-text mong iba? Mga ganyan di ba? Oh, bakit nag-smile ka dun sa katabi natin sa church? Huh? Kasi sabi, greet your neighbor Yung sobrang seloso naman ng ganyan. Ito si Lord, nasa lugar nasa tama yung kanyang pagsiselos. Yung sabi po ni William Barclay, kung ang relasyon natin sa Panginoon ay katulad ng relasyon ng mag-asawa, lalaki at babaeng mag-asawa, when we sin, we break God's heart. As the heart of one partner in a marriage may be broken by the desertion of another. Yun po, masakit sa Panginoon. Kapag yung binukod niya, when He called you out of darkness and put you into the light, masakit that you will keep coming back to the darkness. Hindi pa pwede yun. Diba? Hindi ho tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Alam niyo ba yung word na yan? Yung namamangka ka sa dalawang ilog, crush mo siya, pero crush mo din siya. Diba? Asawa mo siya ngayon, tapos bukas ito din asawa mo. Hindi pa pwedeng dalawa. Hindi ka pwedeng umawit ng sana. Dalawa ang puso ko. Hindi pa pwede dalawa puso dito. Gusto nyo ba yon? May kahati kayo sa puso ng asawa nyo? Oh, yung iba makahindi, wala namang asawa. Parang feel na feel Hindi. Pero single pa siya. Ayaw natin ng may kahati. Hindi pa pwedeng namamangka sa dalawang ilog. Yun ang maganda. Kung nakikipagtipan, if we have fellowship with God, you have to understand the benefits of being one with God. Wow, plugging pa tayo ng big, di ba? The benefits of being one with God. You have God as your protector. You have God as your provider. You have God as your lover. You have God and His faithful promises are given to you. And your role, because you submit to Him, you love Him, ganun din, ibinabalik mo rin yung debosyon, yung iyong devoted love sa Kanya ng buong buo. Dapat ganun po ang itsura ng relasyon natin sa Panginoon. Marami nang nagkamali dito. Isa dyan, si Solomon. Tingnan po ninyo sa 1 Kings 11 verse 4. When Solomon was old, his wives turned his heart away to follow other gods. Ito pong problema. Yung mga may asawang lalaki dito, malaki na nga problema nyo kay Mrs. di ba? Hindi na nga kayo makalusot Oo. Itong si Solomon, 800 pa. Oo, nagdagdag pa ng 300. Talagang matinik di ba? So lahat yung kanyang mga inasawa, nilayo ang puso niya sa Panginoon. Bakit? Kasi itong mga naging asawa niya, may mga iba't ibang Diyos. May mga iba't iba silang pinupuri, may mga iba't iba silang fina-follow, and eventually, Solomon's heart was dragged by these women. His heart, sabi ho dito sa verse na ito, his heart was not wholly devoted to the Lord. Hindi buo yung kaya niyang ibigay na puso sa Panginoon. Siguro, habang pinag-uusapan natin ito, pag-isipan po ninyo, mga kapatid, buong puso ba ninyo ay naibibigay nyo kay Lord? O kung hindi man, sino ang kahati ni Lord? Yan ang pag-iisipan natin. Sabi ni Jesus Christ, no one can serve two masters. Either he will hate the one or love the other. Or he will be devoted to one. Nakikita po ninyo, iisa lang yung pwede mong pagkabitan ng iyong puso o pagkatiwalaan ng iyong puso. Hindi pa pwedeng meron kang ibang kinakapitan. You cannot serve, ayon kay Jesus dito sa Matthew 6, you cannot serve God and wealth. Di ba? Hindi pwedeng maghati yung iyong atensyon. Ngayon si Apostle John may sinulat din. Sabi niya, sa 1 John 2:15, do not love the world nor the things in the world. Do not love the world. Sabi ni John din sa John 3:16, for God so loved the world.
Bakit naman ngayon, do not love the world? Ang sinasabi dito ni John, huwag niyong mahalin yung mga makamundong bagay. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ano ba yun? Tingnan natin yung susunod na verse. All that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life. Pag sinabi hong lust of the flesh, ang focus mo, paano ipiplease ang iyong sarili. Sakim ka, di ba? Ganid ka. So, ang lust of the flesh po, lahat ng internal desires mo, whether that is sex or that is something else. You follow the lust of the flesh, it will lead to you to destruction. The lust of the eyes, dito mo makukuha yung sin of covetousness. O yung ikaw ay naghahangad na makuha mo yung mga bagay na hindi sa iyo. Kunyari, paglabas mo ng bahay, nakita mo may kotse yung kapitbahay mo, dinadaanan mo ng kamay. Ganda to Diba? Tapos pag uwi mo sa inyo, tinatanaw-tanaw mo pa sa labas. Okay yun na. Ay buti sana kung kotse lang. Eh yung iba, covetousness sa asawa ng iba. Eh may asawa ka na. Huy! Hindi, joke lang. Lust of the eyes. Ibig sabihin, tinitignan mo, ano yung pwede ko pang makuha galing sa taong ito? Ano pa yung meron siya na wala ako? Naiinggit. Yan, dyan po pumapasok yan. At itong boastful pride of life, yung napakayabang natin. Lahat itong mga problemang ito ng kamunduhan, yan po ang ina-address natin. Bibitakin yan ang iyong puso. Magiging ganito ang itsura. Maghahati-hati ang puso mo dahil iba't iba yung pinagbibigyan mo, pinagtutuunan mo ng pansin. You are divided into so many passions. You are divided into so many interests. Pera, o di kaya naman ari-arian, kapangyarihan, prestige, yung makilala ka ng ibang tao. Di ba? O di kaya naman reputation. Gustong-gusto rin natin yan. Gusto nga natin, marami tayong friends sa Facebook. Bakit? Kapag kulang ang like, i-erase mo ang post mo. Tapos gagawa ka ng mas magandang post. Di ba? Yung mga ganong bagay, pag ito yung mga pinanghawakan mo, malilito puso mo Para kang si Demas. Kilala nyo ba si Demas? Tingnan nyo si Demas sa Colossians chapter 4:14. Luke, the beloved physician, sends you his greetings, and also Demas. Ibig sabihin, nung sumusulat po si Pablo, mayroon siyang kasama in ministry na ang pangalan ay si Demas. Malamang faithful siya, hindi ba? Pero sa huling letter na sinulat ni Paul, 2 Timothy, tingnan nyo ang description kay Demas. For Demas, having loved this present world, has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. Itong si Crescens tsaka si Titus, simple lang ang description. Pumunta sila sa ibang lugar. Pero grabe ang description kay Demas. Having loved this present world. Naligaw po. Hindi lang siya lumipat ng lugar. Lumipat ng pagmamahal ang puso niya. Mas minahal niya ang mundo at ang pagiging makamundo kaysa sa salita ng Diyos. Pag ganyan po tayong katulad ni Demas, hindi tayo tatagal in the faith. So pwede ho niya bang tignan ang inyong sarili ngayon at tanungin, kaya ko bang ibigay ng buong buo ang aking puso sa Panginoon? Can I give my whole heart to God? That's the first thing. The second thing is to have a submissive heart. If you really want to express your devotion to God, your heart must be submissive to God. Tingnan ho natin ang James chapter 4. Sabi dito, but He gives a greater grace. Ibig sabihin, napakalaki na lang ng awa at ng grasya at ng pagiging matulungin ng Panginoon sa atin. Bakit? Kaya nga pinaalalahanan tayo, God is opposed to the proud, but gives grace. Nagbibigay siya ng awa. Nagbibigay siya ng grace, ng mercy to the humble, kung kaya nating magpakumbaba. Ang humility po, ang ibig sabihin po niyan, ay kayo ay talagang nagpapakumbaba sa Panginoon. Hindi kayo nagmamataas kay God. Marahil po yung iba sa inyo pag nagpe-pray, nagagalit tayo minsan kay God. God,
Bigay mo naman to. Ba't yung kapitbahay ko may ganito? Bossing yan. Di ba? Hindi dapat humble ang approach natin kay God. Kaya nga sinabi sa susunod na verse, submit therefore to God. Submit, hupotaso, magpasailalim ka kay God. Sinong nasusunod? Si God o ikaw? Tulog na po yata kayo. Sino ang nasusunod? Si God o ikaw? Si God. Si God dapat. Di ba? Pag sinabi mo, pag may gusto kang bagay na makuha, pagpe-pray mo muna, Lord, crush ko talaga siya. Gusto ko siya. So pagpe-pray ko siya. Hanggat hindi sumasagot si Lord, wag mo siyang kukunin. Hindi siya sa iyo. Di ba? Submit. You submit to God. Lord, kung hindi pa time, okay lang. Hindi naman po kalungkutang maging single. May mga single ba dito? Tayo nga po ang mga single natin. Single, wala pang asawa. Yun po ang ibig sabihin ng single. O 1, 2, 3 tayo. Single, walang asawa. O, di ba? O, ang dami. O, kasi mo problema ka, ano ba yan? Wala akong ma-meet. Ayan o, ang dami-dami nyo. Di ba? Mga single, paalala sa inyo, ha? Ngayon pa lang, mag-practice na kayo ng submission sa Panginoon. Pag sinabi ni Lord, hindi pleasing yan, huwag mong gawin. Pag sinabi ni Lord, hindi tama yung taong yan, huwag mo nang habulin. Pag sinabi ni Lord, hindi ka makikita niyan ni Jungkook, i-let go mo na siya. Mag-let go ka, di ba? Submit to God. Pag sinabi ni Lord, focus ka muna sa pag-aaral. Nakakailang course ka na ba? Di ba? Lahat na yata ng course na pag-aralan mo na. Kung yun ang vision sa iyo ni Lord, focus ka muna doon. Walang masamang maging single. Pero dapat nasunod ka kay Lord. Pag sinabi ni Lord, buksan mo ang puso mo para sa taong ito. Ay, hindi ko siya type, Lord. Ayoko, gusto ko si ganito. Sino si Lord? Ikaw o yung Diyos? Ba't parang ikaw ang nasunod? So single, matuto tayo ngayon pa lang. Susunod tayo sa lead ni Lord. We will take God's lead and we will follow. Okay ba yun, mga single? Okay, sige, pwede na kayo maupo. Yan. Kala nila magkakaasawa sila eh. Di ba, Lynn? At least nakita nyo na isa't isa ngayon. Meron na kayong potential. Wag nating iwanan tong huling linya. Resist the devil and he will flee from you. Pag tayo ay nagsasubmit sa Panginoon, ang sumusunod doon, kasunod, kadikit ng pag-submit kay God, pagtanggi mo sa tawag ng kalaban. Resist. Yung iba sa atin, hindi nagre-resist. Alam mo na temptation, lumalapit ka pa. Lumapit ka. Lapit ka naman ng lapit. Hindi yun ang concept. Di ba? Ang concept po, pag tinutokso ka, lumayo ka. Resist. Pigilan mo. Huwag kang bibigay. Resist the devil and he will flee from you. Ang problema po sa atin, mga kapatid, tingnan nyo sinabi ni Pedro, be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Ibig sabihin, nakanood na ba kayo National Geographic? Yung mga Discovery Channel, ganyan. Favorite ko yun nung bata ako eh. Nung may cable pa kami, may cable yung kapitbahay namin. No? Yung leon, pag leon o tiger o kung ano man yan, pag yan ay maghahat, dahan-dahan yan. Bawal yan may tunog. Bawal. Kasi kapag pinakita niya na, tiger ako, kakainin kita, tatakbo yung mga pagkain niya. Diba? Kaya ang gagawin niya, dahan-dahan lang siya. Ganun po ginagawa sa atin ng kasalanan. Alam nyo ba, pag ang D-group ko, wala yung cellphone ko. Pag kunyari, chinecheck ko accountability. Pag sinabi ko, sino sa inyong nadapa pagdating sa lust o sa pornography o sasabihin sa akin, ako, ganto, ganyan. Sasabihin ko, bakit ka napunta doon? Ang sagot sa akin, nag-scroll lang naman ako eh. Scroll lang ako. Tapos doon napunta. Ha? Scroll lang, tapos doon ka napunta? Ano bang ini-scroll mo? Di ba? Pag tiningnan po ninyo mga kapatid, ayaw mong malason ang iyong pag-iisip. Pero gabi-gabi nanonood ka ng kung ano-ano. O hindi na lang sa pornography, sa chismis na lang. Alam mong mali ang gossip. Pero ang feed mo, puro chismis. Di ba?
Parang yun ang merienda mo, popcorn mo siya. Nagre-react ka pa. Di ba? Parang kasali ka. Sa mga ganong paraan, binibigyan natin ng window of opportunity ang kalaban. Huli kita. O sige, lilituhin kita. Ilalayo kita kay Lord. Yun ang mangyayari po sa atin. Anong dapat nating gawin? Verse 10, inulit ni James, humble yourselves in the presence of the Lord. Doon ka maglagi. Doon ka magtagal sa presensya ng Panginoon. And what will He do? He will exalt you. Iaangat ka niya. Paano mo masasabi na humble ka? Masasabi mong humble ka pag hindi sarili mo ang nag-aangat sa sarili mo. Si Lord ang kumikilos sa iyo. Yon ang humility. Hindi mo kailangan magyabang. Hindi nyo sasabihin sa tao, ako humble kasi ako eh. Pag sinabi mo yun, hindi ka na humble. Hayaan mong makita nila sa iyo. Alam mo, napaka-humble mo. Oo, yun, at least alam mo, kita nila sa iyo. Di ba? God will be the one to exalt you. You just humble yourselves in the presence of the Lord. Meron tayong halimbawa niyan. Ang halimbawa niyan, si David. Tingnan ninyo. And after he had removed him, he raised up David to be their king, concerning whom he also testified and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. Ang submission kay God ay napapakita natin pag tayo'y pinipili nating sumunod kay Lord. Dapat marunong tayong sumunod. Pag sinabing bawal yan, wag yan ang pipiliin. Pag sinabing wag ka nang pumunta dyan at makasalanan ang mga makikita mo dyan, wag ka nang pumunta. Pag sinabing wag ka nang pumatol sa post na yan, hindi mo naman yan kilala, susundin mo. Hindi yung manggigigil ka pa. Kitang-kitang pangalan mo doon. Ngayon, ibabash ka ng mga basher doon, tsaka mga troll. Nakikitroll ka din, di ba? Dapat tayo man after God's own heart. Lord, anong gusto mong gawin ko? Lord, susunod ako sa iyo, anong gusto mong gawin ko? Isang taong hindi sumunod ng maayos sa Panginoon ay si Saul, ang hari na sinundan ni David. Ano nangyari kay Saul? Saul said to Samuel sa 1 Samuel 15, I did obey the voice of the Lord. Sinunod ko ang Panginoon. Bakit? Ang sabi sa kanya ni Lord, sugurin mo yan at saka limasin mo silang lahat. Tanggalin mo lahat ng kayamanan nila. Talagang gapiin mo sila. Ano nangyari? But the people, ayan na, parang yung testimony kanina, nanisi si Saul. Nanisi, but the people took some of the spoils, the choices of the things designated for destruction, to sacrifice. May palusot pang kasama. Anong palusot niya? Pagtingnan nyo to ha, ang sabi sa kanya, sirain nyo lahat. Sabi niya, sinira ko naman, tinalo ko naman sila, kaya lang kinuha ng mga tao eh. Kasi gusto nila i-offer kay God. Anong ginagawa ni Saul? Palusot. Yan ang ginagawa natin minsan, nagpapalusot tayo. Kasi meron akong pinagdadaanan eh. O di kaya naman, hindi ko napansin. Hindi ko napansin na napakalalim na pala nung problema ko dito. Ganyan. Kala mo palusot. Ayaw niyang umamin na nagkamali siya. So nirebuke siya ni Samuel. Sabi sa kanya ni Samuel, behold, to obey is better than sacrifice. At yung ginagawa ni Saul, tinawag na rebellion. At yung rebellion na yon ay mas malala pa sa divination, insubordination, mas malala pa sa idolatry. Grabe ang rebuke. Kaya ang sabi, you have rejected the word of the Lord. God, the Lord, has rejected you from being king. Kick out si Saul sa pagiging hari. Ano ang gagawin ni Saul? Pagkarinig niya niyan, nagsisi. Tingnan ninyo ha, I have sinned. I have violated the command of the Lord and your words. Okay na sana eh. Pero anong sabi ni Saul? Because I feared the people and listened to their voice. Sinisi pa rin ang iba. Ganyan ho tayo minsan eh. Kaya hindi mag-submit ang puso natin kay Lord kasi lagi tayong may palusot. Hindi ako yan, Lord. Natukso ako nito eh. Ito kasi, kasalanan to ni ganito eh. Kasalanan to ni ganyan eh. Ang ingay kasi ni Mrs., ang ingay kasi ni Mr. eh. Iba't ibang tinuturo eh, di ba? Now then, please pardon my sin. Nangikiusap na siya. Patawarin mo ng kasalanan ko, gusto ko na mag-worship.
Ano sagot ni Samuel? I will not return with you for you have rejected the word of the Lord. Hindi. Rejected ka na, wala nang chance. Eh di ngayon, si Saul, sobrang worried niya. I have sinned. Oo na, nagkamali ako. Pero, paki-honor mo na ako. Honor mo na ako sa harap ng mga tao, tapos mag-worship ako kay Lord. Sa palagay niyo, totoo yung kanyang pagre-repent? Bakit siya nagre-repent? Bakit siya nagsosorry? Kasi may gusto siyang makuha. Hindi totoong pagpapakumbaba. Kapag ginagawa mo lang siya dahil may gusto kang kuhain. Kaibahan po kay David. Nung si David ay na-rebuke, tignan yung sinabi ni David sa Psalm 51. Alala niyo yung kasalanan ni David kay Bathsheba? Naalala niyo po yon? Ang dami niyang kapalpakan, kala niya makakalusot siya. Pero di siya nakalusot. At nung na-rebuke siya, nagdasal siya. Be gracious to me according to your faithfulness, according to the greatness of your compassion. Wipe out my wrongdoings. Wash me thoroughly from my guilt. Cleanse me from my sin. For I know my wrongdoings and my sin is constantly before me. Anong ginagawa dito ni David? Inaako niya yung mali niya. Yun ang tunay na pagpapakumbaba. Pag humarap tayo kay Lord, aakuin mong mali mo. Hindi mo sisisihin si Facebook, hindi mo sisisihin yung kaibigan mo, hindi mo sisisihin yung kaklase mo o yung asawa mo. Aangkinin mo yung maling ginawa mo. And then after that, nakiusap si David. You do not delight in sacrifice. Otherwise, I would give it. Kaya kong ibigay yung mga sakripisyong yun eh. Pero hindi yun ang gusto mo, Lord. You are not pleased with burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. God, you will not despise. Yun ang habol ni Lord. Ang habol ni Lord, gusto niyang makita na yung puso mo, kaya mong ialay kay Lord at sabihin, Panginoon, nagpapakumbaba ako. Ito ang mga maling ginawa ko. Nasa kamay mo ang aking buhay. Patawarin mo ako, O Diyos. Ganun dapat ang pakikipag-usap natin sa Panginoon. Si Isaiah po, sa Isaiah 57 verse 15, sabi po niya, hindi lang sa kataas-taasan nakatira o nakatingin ang ating Panginoon, but He also dwells with the contrite and the lowly of spirit in order to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. That revival will happen if you submit to God. So ang tanong, submissive ba tayo kay Lord? Or tayo pa rin ang nasusunod? Ikatlo at pinakahuli pero pinaka-importanting bahagi po ng mensahe natin ngayon, we also have to have a sanctified heart. Hindi pa pwedeng marumi yung iniaalay natin kay Lord. Gusto nga ni Lord ang buhay natin set apart. Talagang para sa Kanya. Hindi pwedeng, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, hindi pwedeng nalalaso ng kung ano-ano. Sanctified heart dapat. Tingnan po ninyo sabi sa James 4 verse 8. Paano to gagawin? Draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka kay Lord. Hindi sa tukso. Lumapit ka kay Lord, lalapit din siya sa iyo. Draw near to God and He will draw near to you. At sa paglapit mo sa Panginoon, cleanse your hands. Hugasan mo. Parang si Poncio Pilato, di ba, naghugas ng kamay. Cleanse your hands, you sinners. Purify your hearts, you double-minded. Ibig sabihin, Lord, maraming pagkakamali yung puso ko. Maraming pagkakamali yung pagkatao ko. Pero hinuhugasan ko ito, Panginoon. Iniaalay ko sa inyo, linisin mo. Ayoko na nito. Yun ang sanctified na puso. Ibig sabihin, ready kang bumitaw. Ready kang bumitaw at mag-let go kasi ayaw mo na nung hindi pleasing kay Lord. Gusto mo yung pleasing kay Lord. Paano gagawin yan? Hebrews, tingnan nyo, Hebrews 12:14-15. Pursue peace with all men. Peace. Hindi kayo nakikipag-away sa Facebook. Hindi kayo nakikisali kapag meron pong mga comment section at makikipag-away-away kayo dyan. Minsan kakaaway nyo sa Kristiyano pa. Wag na. Pursue peace with all men. And the sanctification na hinihingi din sa atin, habulin din natin yon, without which no one will see the Lord. See to it, no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness, yung mga root of bitterness na yan, pag inag-alaga kayo niyan, tutubo yan. At pag tumubo yan, maduming gubat yan.
As in, masukal na gubat yan kapag nag-alaga kayo ng bitterness. Kailangan i-let go. No root of bitterness springing up causes trouble, and by it may be defiled. Sabi po ni Jesus, blessed are the pure in heart, for they shall see God. So pilitin at piliin natin. Lord, ayoko pong magkompromiso. Gusto ko po buong buo ang puso ko sa inyo. Sanctify my heart. Paano yun gagawin? Sabi ni James, sa James 4 verse 9, be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning, your joy to gloom. Bakit parang ang imo naman nito? Ito pong sinasabi ni James, ito dapat ang ating reaksyon sa ating mga kasalanan. Miserable. Ang idea po, dapat you go through that na para kayong nabibigatan. Hindi ko alam kung nakaka-relate kayo pag kayo nakagawa ng kasalanan, parang mabigat sa puso. Di ba? Yung para pong hindi kayo kampante. Parang pag may mali kayong ginawa, yung mga anak dito, pag may mali kayong ginawa sa magulang ninyo, parang di kayo mapakali. Hindi nga kayo makakain tsaka makatingin ng diretso. Di ba kay mami? Parang wala nakaka-relate sa akin. Ako lang ba yung ganun? Oo, kasi kapag alam kung may mali akong ginawa, pag kumakain, hindi ako nag-eye contact eh. Di ba? Ganun po yung sinasabi dito, be miserable. Damdamin mo yon. Mourn and weep, iyakan mo yung kasalanan. Iyakan mo na hindi mo nasunod si Lord. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Bakit? Kasi kapag nagluluksa tayo sa ating mga pagkakamali, mas napapalapit tayo sa Panginoon kaysa yung mag-grow deeper yung ating sin. Tingnan nyo sa sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 7. The sorrow that is according to the will of God produces a repentance without regret. Ibig sabihin, pag mabigat ang kamay ng Diyos sa inyo, huwag nyo siyang awayin, huwag nyo siyang sisihin. Aminin ninyo, Lord, kaya mabigat ang kamay mo sa akin kasi ang laki ng kasalanan ko. Humihingi ako ng tawad. I repent of this, Lord God. Ganun ang repentance. Leading to salvation. Yun ang maganda. Pero yung sorrow of the world, it will only produce death. Hindi lang yan. Sabi pa ni James, do not speak against one another, brethren. Mga kapatid po niya ito sa pananampalataya, mga kapatid, huwag daw ho tayong magsabi ng mga bagay against yung mga kapatid natin. Tayo pang mga Kristiyano ang may habing mag-away-away. Di ba? Nakikisali pa tayo sa away ng iba. Huwag na tayo makisali. He who speaks against a brother or judges his brother speaks against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge of it. Maging careful po tayo sa magiging judgmental. Meron hong judgment na tama. Ibig sabihin, by wisdom, your judgment is correct. Alam mo ang bawal, alam mo ang tama. Wisdom yon. Kapag sinabing bawal tumawid na kamamatay, hindi ka tatawid doon. Wisdom yon at right judgment yon. Kasi alam mo ang tama sa mali. Pero itong pagiging judgmental, judging your brother, o judging someone, delikado po yan. May warning si Jesus dyan. Tingnan ninyo. Sabi sa Matthew 7, do not judge so that you will not be judged. Anong punto nito? Tingnan nyo sa verse 3. Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? Kung makapintas po tayo, kala mo naman pogi tayo. O maganda tayo. Kung makapintas kayo sa mali ng iba, ini-share nyo pa, alam mo mali talaga siya dyan eh, ganyan-ganyan. Tignan muna natin ang ating sarili. Baka tayo'y may mga pagkakamali rin. At nakakahiya yun. Kasi kapag sinabi mo sa tao, ay naku, itong si ganito, problema talaga yan. Oh, daming mali, bla 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 bla. Sabihin sa'yo nung kausap mo, aba, ikaw rin. Medyo nakakahiya yun, di ba? Why do you look at the speck? You do not notice the log. Di ba? Ang liit nung pinupuna mo, ang laki pala ng problema sa iyo din. You hypocrite. Ang tawag sa iyo, hipokrito. First, take the log out of your own eye and then you will see clearly. Take the speck out of your brother's eye. Ibig sabihin, kung tatanggalin mo yon, makakatulong ka sa iba. Kesa yung husgahan mo lang siya ng husgahan at hindi mo sinasabi sa kanya kung ano yung tama at mali. Right judgment will allow you to talk to the person. Kung gusto mo siyang i-rebuke, gagawin mo yan ng tama. Dati po may nakipag-usap sa akin na
meron po siyang struggle. Sabi niya, ganyan ba talaga kayo mga Christian? Galit kayo sa mga LGBT? Sabi ko, pag mali ang sagot ko dito, hindi ko siya matuturo kay Kristo. Sabi ko sa kanya, alam mo kasi sa Bible, tinuturo talaga doon na yung homosexuality is a sin. Pero, alam mo ba na sa Bible kasalanan din ang magsinungaling? Sa Bible kasalanan din ang magnakaw? Sa Bible kasalanan din ang magtanim ng galit o puot? At marami dito sa listahan na to, guilty ako. Kaya parehas lang tayo. Parehas tayong makasalanan. Parehas tayong kailangan natin si Lord. Yung ganong klaseng usap, na ibigay mo ang tama, na ituro mo ang tama, pero hindi mo siya minaliit o minata. Yun po yung importante. Minsan tayo sa ating kagustuhang maging righteous and to speak righteously, nawawala po ang grasya, nawawala po ang amor o pagmamahal. Winar na tayo dyan ni Jesus. Huwag natin niyang gawin. And then, pinaalalahanan po tayo ni James, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Wala tayong karapatan. Wala tayong karapatan dahil tao lamang tayo. Ang judge natin ay Panginoon. So bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon na mag-cast ng kanyang judgment. Paano yun? Minsan ho kapag kayo'y nasaktan ng ibang tao, gusto nyong gumante. Sino na dito nakaranas na gusto nyong gumante? Naka-experience na kayo na you want to take revenge. Taas kamay, maging honest tayo dito. Tayo lang. Yan. Huwag nyo na hong sabihin sa katabi nyo na gusto nyong gumanti sa kanya. Oo. Lahat tayo na-experience na yung paggante. Pero tingnan yung reminder ni Paul sa Romans 12. Never take your own revenge. Huwag kayong gumante. Huwag kayo ang gagante. But leave room for the wrath of God. Hayaan yung si Lord ang gumawa nun, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So even yung atin pong mga, pag meron tayong nagawa sa atin, yung mga kakilala natin, huwag tayong pailalim na tumira. Huwag tayong uppercut sa kanila. Walang gantihan. Hayaan natin si Lord kumilos. Hayaan natin ang Panginoon na magsabi at magpakita sa kanila bakit mali yung kanilang ginawa. Hindi natin kailangang gumante. Kasi yung puso natin, it is set apart, it is sanctified. At paano natin mapapanatiling sanctified ang ating mga puso, mga kapatid? Philippians 3:20. Tingnan po ninyo ito. Our citizenship is in heaven. Wala tayo dito sa mundo. Ang citizenship natin, kung kayo ay naniniwala sa Panginoong Jesucristo, He is your Lord and He is your Savior. Ang citizenship mo ay sa langit. Oo. Talo pa nun ang US visa. Talo pa nun ang Schengen visa. Talo pa nun ang Philippine visa. Wow, Philippine visa. Ito ay citizenship in heaven. So, yun ang iyong tututukan para hindi ka affected ng mga negatibong nangyayari. Sabi dito, from which also we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Yun ang hinihintay natin. Hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Hindi ko alam kung naghintay na po ba kayo sa isang tao? Meron ba ditong naghihintay sa isang tao? Nakapaghintay na sa isang tao? Meron? Oh, wala. Ayan, naghintayan kayo. Hindi kayo agad nakapag-asawa. Ganyan. O meron, sino naghintay ng sweldo? May naghihintay ng sweldo. Ayan. Yun, madami. Ito pala. Ayaw pala ng hintayan ng asawa. Gusto hintayan ng pera. Sino naghihintay dito ma-promote? Meron mga naghihintay ma-promote. Oh, di ba? Alam kong mahirap maghintay. Pero napakaganda ng journey kung alam mo kung ano yung inaasahan mo. Di ba? Nung ako po ay bata, gusto ko na mag-asawa grade 1 pa lang. Wala pa akong kamalay-malay. Nakikita ko may batang tumatakbo. Ganun lang siguro ako dati. Bakit kaya ginusto ko mag-asawa? Kakanood ng TV. Kakanood ng Gimmick tsaka TGIS.
Yan, di ba yung mga landian-landian nila doon? Parang kala mo, gusto ko na rin ng girlfriend, ganyan. Nako, so ang tagal-tagal kong iniintay. Ang tagal-tagal ko hinahanap. So sobrang tagal kong naghahanap, ang dami ko na nakarelasyon. Pero eventually, nung tama na yung puso ko, sabi ko, Lord, hihintayin ko ang tamang tao na para sa akin. At matagal kong hinintay yun hanggang nakita ko siya. At nung nakita ko siya, naghintay ako ng mas matagal pa. Kasi bagong lang ako noon bagong revive lang po ako. So nung nagsabi ako sa magulang niya, pwede ko po bang pakasalan ng anak niyo? Ha? Ganun yung reaksyon. Kasi nga ko lang Oo. So parang hindi makapaniwala yung nanay, di ba? So maghintay ka muna. Kasi siguro sa isip ng nanay niya, baka gawin mo ulit baka mawala ka sa mundo So naghintay po ako. 2 years pa ulit. Mga ilang talks pa bago eventually nabigay ang oo. At alam nyo ba, totoo yung nangyayari. Nakikita nyo ba sa mga video ng mga mag-asawa yon? Pag yung mister, nakita na niya yung aasawahin niya, bumukas na yung kortina, umiiyak. Yung mister niyo ba umiyak nung nakita kayo? Alam nyo kung bakit? Nagsisi siya. Hindi, joke lang. May iyak na sana si ate dito. Oo. Nangyari ho yan sa akin. Tingnan mo yung itsurang to. Parang nalugi Hindi. Naiyak ho talaga ako nung pagbukas ng kortina at nakita ko kung gaano kaganda yung aking asawa. At kung gaano ko katagal hinintay yung aking asawa. Parang naburala. Alam nyo ba nung araw ng kasal namin, kinasal kami sa gitna ng pandemic. So ang nasa utak ko, wala kayang magka-COVID dito. Kasi kapag kinasal ako, masaya nga ako. Tapos pag uwi ko, marinig ko lahat sila may COVID. Patay ako. Pero hindi yun ang problema ko. Nawala lahat ng problema ko. Pati yung bayad sa kasal, okay na ako. Nung nakita ko yung misis ko, kasi nangyayari pala sa kasal yan, may hindi sumisipot, tumatakbo, nangyayari pala. Minsan yung babae yung tatakbo, runaway bride. Minsan yung groom ang di nagpapakita. Kaya naman nung bumukas yung kurtina, sabi ko, sana nandyan. At pagbukas, andun siya. Napakaganda sa pakiramdam. Kahit tagal kinang hinintay. Hindi ba? Ako'y tao lang. Yeah, nakita ko siya Tapos ano nga ba yung team song natin dito, babe? Pagpasok mo dyan? Yan. Hindi mo na maalala. Hindi ko na rin maalala Para ho akong walang naririnig. Basta nakikita ko lang siya, ito na ang pangarap ng buhay ko. Ito na ang makakasama ko habang buhay. Papalapit na siya. Hindi ako nagdalawang isip. Kasi matagal ko tong hinintay. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang pag-aasawa. Matagal din po nating dapat hinihintay at dapat nakaredy ang ating puso sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Dahil higit sa kasiyahan ng mag-asawang magkikita for the first time, higit pa dun, yung makikita mo ang iyong tagapagligtas. At sasabihin niya, anak, tapos na ang kahirapan sa mundo. Halika na. Uuwi na tayo. Yun ang iniintay natin. Yun ang hino-hope natin. Kaya pinipili nating humindi sa tawag ng mundo dahil may mas magandang regalo sa atin ng Diyos. Kaya mga kapatid, paalala po sa ating lahat, real faith is devotion to God. Kulang pala ako ng 2 dito. Real faith is devotion to God. Tayo ba ay devoted? Tayo ba ay loyal sa Panginoon? Tayo ba ay umaasa na babalik siya at dahil doon kinikip natin ang ating purity, ang ating faithfulness. Sana ganyan po ang ating relasyon sa Panginoon. Tayo po yung lahat ay pumikit at yumuko. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Salamat sa mensahe, salamat sa katotohanan at salamat sa paalala. Dasal ho namin, Panginoon, na makapagbigay kami sa inyo ng buong puso, whole heart. Na ang aming pong puso ay magiging submissive sa inyo, a submissive heart. At ang amin pong puso, Panginoon, ay hindi kailanman maglalaro sa karumihan ng mundo. It will be sanctified, a sanctified heart.
We pray, Lord God, that we get to please you and honor you. At sa ibang tao pong nandito ngayon, marahil hindi nyo nararamdaman yung kasiyahan, hindi nyo nararamdaman yung kabuuan ng mga pangako ng Diyos, katuparan ng pangako ng Diyos sa inyong buhay kasi hindi pa kayo nakasuko sa Kanya. Kung never ka pang sumuko sa Panginoong Jesucristo, I want to pray for you. So habang nakapikit na kayo ko ang lahat, if you want to surrender to Jesus tonight, can you raise your hand? At sa pagtaas mo ng iyong kamay, sinasabi mo, Panginoong Jesucristo, simula ngayon, ako'y susunod sa iyo. Simula ngayon sa iyo ang buhay ko. Simula ngayon sa iyo ang lahat ng mga desisyon ko. Panginoon, nakikita mo ang mga kamay na nakataas ngayon. Habang nakataas ang inyong mga kamay, sabihin niyo sa Panginoon, Panginoon Diyos, patawarin mo ko. Forgive me of my sins. I repent of my sins, Lord God. Wash me clean by the blood of Christ. And Lord Jesus, I look to you today. As my Lord, ikaw ang masusunod. As my Savior, ikaw ang tagapagligtas. Allow me to grow in the faith and to grow more and more in love with you. Maaari nyo nang ibabain yung mga kamay. Para sa ating lahat, kung ang mensaheng ito ay nangusap sa inyo, at gusto nyo ngayong linggong ito, ipapakita nyo sa Lord na talagang devoted kayo sa Kanya. Can you make a stand of commitment? Pwede mo bang tindigan yan? At sa pagtayo mo, ang sinasabi mo, O Diyos, manahan ka sa aking buhay. Manahan ka sa aking lahat ng mga ginagawa. Manahan ka, O Diyos, sa aking sa aking pamilya, sa aking opisina, sa aking eskwela. Ikaw ang makita at hindi ako. Itago mo ko sa likuran mo, O Diyos. At sa araw na ito, inilalapit namin ang aming puso sa iyo, O Diyos. Loobin mo na ang aming buhay ay magiging banal mong tahanan. Ito ay ang aming samot-saring dasal. Panginoon, tulungan mo kaming mabuhay na nagbibigay ng gloria, ng papuri at pasasalamat sa iyo because you deserve it. We pray this in the name of Jesus. And all of God's people say, Amen at Amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Joms Aguilar from Movement Men's Ministry at kasama po natin ngayon ang ating speaker for today, Pastor Paul De Vera, upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw, Pastor Paul. Magandang araw, Joms. Kumusta ka? Okay naman po. Ito po ang unang katanungan, Pastor. Ano ang pinagkaiba ng pagiging deboto sa relihiyon sa pagiging deboto sa pananampalataya sa Diyos? Siguro nandun tayo sa salitang pagiging deboto, no? Kapag deboto ka sa isang relihiyon, deboto ka noong mga tradisyon, hindi ba? Pero kapag sinabi mong deboto ka ng pananampalataya sa Panginoon, ito yung faith at ito yung pinag-uusapan natin sa series na ito. You are devoted to practice that faith in the Lord. And sometimes po mga kapatid, hindi lang yung mga tradisyon at mga dasal o kung ano pa mang gawain sa simbahan ang nagiging sukatan ng debosyon, kundi yung sa araw-araw nating buhay, nakakabit ba tayo sa Kanya, nakakapit ba tayo sa Kanya? Kasi yun ang mas matibay na basihan ng ating relasyon sa Kanya. Ayun. Salamat po, Pastor Paul. Ito po ang pangalawang katanungan. Ano ang mga hakbang o paraan para lumalim at magkaroon kami ng tapat na pananampalataya sa Diyos? Ayun, napakagandang sinundan mo yan ng tanong na yan, no? So, base doon sa pinag-usapan natin sa mensahe, mga kapatid, no? Kailangan po talaga nating ipakita na tayo'y nagsasubmit sa Panginoon. Pag sinabi mong submission to God, siya dapat ang nasusunod. Many of us think that Jesus is our Savior. But it is a constant struggle for us to consider Him Lord. Ibig sabihin, madaling sabihin na niligtas niya tayo. Pero mahirap kasi yung pag Lord siya, siyang masusunod. Kaya dapat matutunan po natin na i-withhold natin yung ating mga desisyon o yung ating mga plano dahil gusto natin yung Kanyang plano ang masusunod sa ating buhay. Wow, ganda nun. At ito po, last question. Ano ang pagkakaiba ng righteous judgment sa pagiging judgmental? Ang pagkakaiba niya na yung pinanggagalingan, no? Kung righteous judgment ito, ibig sabihin na ang batayan ng iyong naging paghuhusga ay tama.
Ibig sabihin, kung ano yung mga sinabi ng Panginoon na hindi tama, ito yung sinusunod mo. Sinasabi mong hindi tama itong mga bagay na to dahil pinagbawal o di kaya naman ay talagang tinama ni Lord, no, sa kanyang salita. Sinabi niya na wag itong gawin, bawal itong gawin. Pag may nakita kang gumagawa nun, righteous judgment ang sabihing hindi tama yung ginagawa mo. 'Di ba? Kasi may sinusunod kang alituntunin or standard. Ngayon, pagdating natin diyan sa judgmental, makikita mo mag-iiba eh. Kasi yung pagiging judgmental po, ang pinanggagalingan nun ay ang ating sariling opinyon. At bagamat maraming beses tayong mga Christians, 'di ba? Alam natin ang truth kasi alam natin ang scripture, ang dating sa ibang tao, judgmental tayo. Bakit? Kasi nasa attitude po 'yan, mga kapatid. Pwedeng alam mo ang tama, pero yung pagbigay mo ng instruction o pagbigay mo ng komento, medyo pasaksak, di ba? So, iiwasan po natin yon, mga kapatid. Tandaan natin, para hindi tayo questionin sa ating pagiging judgmental o hindi, manggaling tayo sa tamang pwesto. Kung gusto nating tulungan ng ibang tao na maging mas tama sa paningin ng Panginoon, let's do it with grace. Let's do it with love. And allow ourselves, our conversation, to point them to Jesus. Because that is what truly matters. Ang ganda. Maraming salamat, Pastor Paul, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!